Hello everyone, how are you today? I'm your teacher Jem Ryman and today I will present to you the different MOVs na kakailanganin natin sa ating mga classroom observable indicators for our portfolio on our PMS PPST school year 2023-2024. Hi everyone! Welcome to my channel. My name is Mr. Jem Raimones Chen, Master Teacher 2 from Escalante Central Elementary School. Click like and share if this video tutorial helps you. Don't forget to click subscribe below to keep updated for my future tutorial. Ito nga pala ulit yung revised RPMS PPST timeline na ni-release ng BHROD last April 2024. Makikita nga natin dito sa timeline na July 1 to 12, 2024 ang preparation and submission ng ating RPMS portfolio for school year 2023-2024. Ito nga pala yung ating mga 15 indicators o RPMS objectives na ginamit natin for school year 2023-2024 for proficient teachers o ating mga teacher 1 to teacher 3. Again, ilan nga ba dito yung ating mga classroom observable indicators at ilan naman yung ating mga NCOI? Again, yung ating RPMS objective number 1 to 8 at saka 10 ang ating mga COIs o yung ating mga classroom observable indicators. Then objective 9 and then 11 to 15 yung ating mga non-classroom observable indicators. But para sa video na to, focus muna tayo sa ating mga MOVs sa classroom observable indicators. So we have 9 classroom observable indicators para sa ating RPMS objective. At ang ating CO rating sheet ang siyang magiging MOV natin na kailangan nating i-attach for our RPMS portfolio. Yes, sa lahat ng mga RPMS objective na to, objective 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 at saka 10, ang ating i-attach lamang ay ang ating CO rating sheet na nakuha natin during our classroom demonstration. Sa nakikita ninyo, 6 lang sa ating mga classroom observable indicators ang ini-observe sa atin per rating period. So base po sa ating RPMS tool for our proficient teachers, makikita natin dito na ang MOV nga na kakailanganin ni Teacher 1 to Teacher 3 ay ang Classroom Observation Tool Rating Sheet lamang na nakuha niya during the classroom observation. Again, lahat po ng COIs ni proficient teacher, ang i-attach lang po ay ang classroom observation sheet. Ito lang po yung dapat i-attach niya sa lahat ng mga RPMS objective na nako-considered na classroom observable. So for example, for quarter 1, dapat nalagyan niya ng check yung 1 dyan, yung box katabi ng 1 dyan, yung first observation mo. At ito lang po yung mga indicators na dapat lagyan ng check or rating for quarter 1. Ang nakikita nyo ngayon ay sample lamang ng paglagay ng rating per indicator for quarter 1. Ito naman po yung quarter 2. Yung nakikita ninyo, objective 1, 2, 3, at saka 7, 8, 9 ang dapat lagyan ng rating. Ito naman po yung sample ng ating rating sheet for quarter 3. Yung quarter 3 at saka yung quarter 1 kanina ay same po indicators na na-observe. Yung indicator 1, 2, 3, 4, 5, at saka 6. Importante po yung may mga rating tayo na na-receive on that particular rating period. Ito naman yung ating quarter 4 na parehas din sa ating quarter 2. Okay, again, that's all for this video and
I hope I could upload more videos na mga MOVs naman ng ating mga non-classroom observable indicators. Till next time, keep safe everyone!